Purihin ng Panginoon. Okay, so sa gabing ito ay ipagpapatuloy natin yung kwento ni King David. Nakita natin po doon sa may Psalms 51 na siyang pinag-aralan natin yung nung time na si David ay nagkasala sa Panginoon at siya ay inexpose ni Prophet Nathan dahil sa kanyang kasalanan, no, na pakikiapid, secret adultery at saka secret murder. So napakabigat po ng kanyang kasalanan. At nakita po natin doon ang Psalms 51 ay dedicated para sa kung papaano tayo magpakababa sa Panginoon in repentance and in humility. So ang dami nating ang dami nating mga important lessons na nakita kung papaano ang totoong repentance na kinalulugdan ng Panginoon. Okay, so yun po ay magiging guide natin sa pang-araw-araw nating repentance. Okay, so ngayon gabi naman ay dadako naman po tayo sa Psalms chapter 3 at saka Psalms chapter 6. Ito po yung sequel nung ni David. Dito naman po mamaya ito po ay ito naman po yung tagpo na kung saan ay pinapalo ng Panginoon si King David. So nararanasan ni King David yung consequences ng kanyang kasalanan. Bagamat nagsisi na siya, pero hindi siya nakaiwas doon sa pamalo ng Panginoon. At iyon yung magandang pag-aralan natin ngayon mga kapatid, yung naging behavior ni King David habang siya ay dinidisiplina ng Panginoon. So, ito po yung panahon na tinutugis siya ng kanyang sariling anak na si Absalom na nagkudeta, na ni-usurp yung kanyang power, yung kanyang throne, at ginawan siya ng evil. So, ito po yung tagpo nito. So, ngayon mga kapatid, pag tayo ba, before we go doon sa ating topic sa gabing ito, pag tayo ba nakagawa tayo ng malaking kasalanan sa Panginoon at ang Diyos ay pinaparusahan tayo bilang mga anak, pinaparusahan. Alam niyo ba kasi ang Diyos natin namamalo siya at masakit mamalo ang Panginoon. Kung tayo ng mga magulang, pag nakita nating talagang hindi magandang ginagawa ng anak mo, meron tayong certain tolerance na kung saan gagamitin mo na talaga yung rod, mamamalo ka na talaga. Ibig sabihin, matindi na yung kanyang kasalanan. Kaya pinapalo natin siya. At yung degree ng pamamalo ay depende doon sa yung frequency at saka yung gravity ng kanyang kasalanan. So yung kasalanan ni King David ay isang napakalaking kasalanan. Secret adultery and secret murder. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa kwentong iyon, tanungin po muna natin mga sarili kung tayo ba ay nagkasala tulad ni King David o hindi man kapantay ng yung gravity ng kanyang kasalanan at tayo ay pinaparusahan ng Panginoon. Paano tayo nagbe-behave? Paano tayo nagre-react? Tayo ba ay kasi alam mo ang mga tao hindi niya kasi nakikita ang Diyos. Minsan, kahit na nakagawa siya ng kasalanan, parang ang feeling niya, siya pa yung naapi. Of course, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nag-act sa punishment sa atin, meron siyang gagamiting instrumento. May mga tao siyang gagamitin. Pero yung mga taong iyon ay instrumento lang ng Diyos upang parusahan niya tayo bilang mga anak. Hindi po ba, mga kapatid? Yun ba ay nare-recognize natin na yung taong iyon na akala mo inuusig ka, yung pala pamalo na pala ng Diyos? Paano tayo nagbe-behave sa mga araw na yon? Nakikita mo ba si God? Nakikita mo ba yung kamay niya na pinapalo ka? How do you accept yung mga negative things na nangyayari sa buhay mo? Tatandaan po natin, hindi lahat ng tao nakakita sa kamay ng Panginoon. Even yung Israel, yung sarili niyang bayan,
Kung nabasa na ninyo yung aklat ng Isaiah, sa very first chapter ng book of Isaiah, ay pinakita ng Diyos doon yung malaking kasalanan ng Israel. Babasahin ko po sa Tagalog para mas maging malinaw. Ganito po ang sinasabi sa verse 2 ng Isaiah chapter 1. Makinig kayo, kalangitan, pati ikaw, kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Ako'y nagkaanak, inalagaan sila, pinalaki, ngunit naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ang asno ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil mo si Yahweh. Dinusta mo ang banal ng Israel at siya ay iyong tinalikdan. And then in verse 5, ito ang sabi niya. So, sa tagpong ito, pinapalo sila ng Panginoon. Pero tignan niyo po yung pagkakadescribe sa verse 5. Bakit nagpupumilit ka pang lumaban? Ibig pa bang maparusahan? So, ibig sabihin, no, pinapalo na sila ng Diyos ng matindi, pero akala nila parang natural things lang yung nangyayari sa paligid. For example, noong time na yun ay nandyan na yung banta, andyan na yung Babylon na para lusubin sila. Pero sino nagsugo sa may Babylon? Si God. Gagamitin niya yung bansang Babylon, yung makapangyarihang empire, para parusahan yung kanyang bayan. Pero yung Israel, hindi niya nakikita yun. Akala niya parang natural things lang yung nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, si Propeta Jeremiah nga sinugo niya eh. Sabi niya, huwag kayong mag-resist sa Babylonia. Magpasakop na lang kayo sapagkat ibinigay na kayo ng Diyos bilang parusa. Pero hindi nakinig ang Israel. Sa halip, pinersecute nila si Prophet Jeremiah. Kaya sabi rito, no, bakit ka nagpupumilit pang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Ang ulo mo ay puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo, damdamin mo ay nanglulupaypay. No? Ibig sabihin, grabe yung pamamalo ng Panginoon. And yet, hindi niya nare-recognize iyon na pamalo ng Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan ay walang bahaging malusog. Buo mong katawan ay tadtad na ng latay, pasa at dumudugong sugat. Hindi maampat ang dugo, walang maawa man lang na magtali, at wala mang lamang mag-alay ng gamot. Nakita niyo mga kapatid, ano? Grabe. Grabe na yung kanilang devastation, grabe na yung panghambalos ng Panginoon, and yet hindi pa rin nila nare-recognize na iyon ay kamay ng Diyos. Yun yung nakakalungkot, ano? And then, in-address niya na sa may bayang Israel. Verse 7, tiwangwang ang iyong lupain, tupok ang iyong lunsod, samsamin ng sinamsam ng mga dayuhan ang iyong lupain, wawasakin nila ang lahat sa harap ng iyong paningin. Walang naiwan kundi ang Jerusalem, lunsod na kubkob ng kaaway, animoy hukbo sa isang ubasan, animoy kubo sa isang ubasan o sa gitna ng pakwanan na walang magsanggalang. So nakita natin mga kapatid, ano, importante mga kapatid na ma-recognize natin pag tayo ay dinidisiplina ng Panginoon. Okay? Sapagkat, uulitin ko, ang tao sa mundo, hindi nila nakikita si God. Ang mga anak lang ng Diyos ang nakakita sa kamay ng Panginoon. So pag-uusapan natin mamaya, kung nare-recognize mo na ikaw ay pinapalo ng Diyos, ano ang tama mong behavior? Papaano mo to haharapin? Ikaw ba ay patuloy na magrebelde laban sa Diyos? Ikaw ba ay patuloy na magmamangmaangan sa iyong kasalanan? Ikaw ba ay patuloy na magdi-deny sa iyong kasalanan? Ikaw ba ay patuloy mong sisisihin yung mga tao sa paligid mo? Or ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos at tatanggapin mo ang kanyang mga parusa bilang isang matuwid na parusa ng Panginoon na ikaw ay pinapalo niya dahil mahal ka niya, dahil ikaw ay tinuturing niyang anak.
Okay. So tignan po natin isa pang verse bago tayo pumunta sa Psalms chapter 3. Ito po ay the same book, Isaiah, and this time in chapter 26, verses 10 to 11. Sabi niya rito, though grace is shown to the wicked. So pinapakita din ng Diyos yung kanyang grace sa mga wicked. Pero they do not learn righteousness. Kasi nga nakikita si God eh. Hindi nila alam na grace ng Diyos yun eh. Iniligtas sila, inispare sila, kinakahabagan pa rin sila, may buhay pa rin sila, may hininga pa rin sila, and yet nila nare-recognize yun. Hindi nila nakikita yun na si God ay nagiging mabuti pa rin kahit na tayo makasalanan. Even in the land of uprightness, they go on doing evil. Nakita nyo, no? Patuloy pa rin sila sa paghabi nila ng kasamaan. Kahit na sa panahon na walang gumagawa ng masama sa kanila. Okay? Sila yung gumagawa ng evil. And regard not the majesty of the Lord. They do not see the majesty of the Lord. And then in verse 11, ito na po. O Lord, your hand is lifted high. Ibig sabihin, nakaamba na yung pamalo ng Panginoon. But they do not see it. Blinded ang mga tao because of their unbelief. Mapalad ang mga anak ng Diyos na nakikita niya ang kamay ng Panginoon. Sapagkat iyon ay pagdidisiplina ng Panginoon para sa atin. Upang tayo ay tumigil na sa ating mga masasamang ginagawa. Let them see your zeal for your people and be put to shame. Let the fire reserved for your enemies, yung puot mo sana na nakareserba para sa mga kaaway mo, yun ay tutupok mismo sa sarili niyang bayan na nangrebelde sa kanya. Okay? So, ganito po ka-importante itong ating pag-aaralan ngayon. Pero ibang-iba si King David. Nakita niya. Many times kung siya ay nagkakasala, nare-recognize niya na iyon ay parusa ng Diyos. Nakikita niya mismo ang kamay ng Panginoon na mabigat sa kanya. Kayo ba minsan, kapatid, nararanasan niyo yun? Na ang bigat-bigat ng kamay ng Diyos sa inyo? Dahil tayo ay nagkasala. Ang bigat. Si David nakita niya eh. Grabe yung parusa ng Diyos kay David. Akala nyo ba simpleng pamamalo lang ang ginawa ng Panginoon kay David? Napakabigat. Mamaya makikita nyo kung gaano kabigat yung parusa ng Diyos sa kanya. Nakita ni David na yung mga taong ginagamit ng Diyos na instrument upang siya ay parusahan, ay kinilala niya yon na instrumento ng Diyos na ipinadala ng Diyos laban sa kanya upang siya ay parusahan sa kanyang ginawang kasamaan. Na-recognize si David yon. At alam niya na ang Diyos ay matuwid kung siya ay hahatol. Kaya wala siyang karapatan na sumbatan ng Diyos. Lord, bakit mo ginawa ito sa akin? Wala siyang karapatan kasi alam niyang matuwid ang Diyos. At alam niya na siya yung nagkasala. And he deserves it. Dahil siya ay gumawa ng isang kasalanan na kinapupuotan ng Panginoon. At sa halip, anong ginawa ni David? Siya ay nagpakababa sa Diyos at siya hiningi niya yung favor ng Diyos na iligtas siya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Okay. So punta na po tayo doon po sa may Psalms chapter 3. Sabi po rito sa may starting point, sa may verse 1, a psalm of David when he fled from Absalom, his son. So pag-aaralan po natin yung tagpong ito. O Lord, how my adversaries have increased. Many are rising up against me. Many are saying of my soul, there is no deliverance for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the one who lifts my head. I was crying to the Lord with my voice, and he answered me.
from His holy mountain. I lay down and slept. I awoke, and the Lord sustains me. I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me round about. Arise, O Lord. Save me, O my God. For you have smitten all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessings be upon your people. So, ito po yung kanyang alam nyo ba nung sinulat ito ni King David ay ito na umabot na sa sukdulan. Umabot na sa pinnacle o sa pinakarurok yung peak ng punishment ng Diyos sa kanya, sa kanyang secret sin at saka secret murder na ginawa. Ito yung pinaka most painful part ng pamamalo ng Diyos sa kanya, na yung kanyang sariling anak ay nagkudeta, nagdeclare ng king. And then, dahil ayong makakumpronta ni David yung sarili niyang anak, dahil mahal niya yung kanyang anak, mas minarapat niya na tumakas siya. Pero ang daming nangyaring masama habang siya ay tumatakas sa presensya ng kanyang anak. Ito yung the most painful part, the most humbling moment ng pamamalo ng Diyos sa kanya bilang disiplina. Pero in reality, ito ay act of grace ng Diyos. Importanteng discipline na nag-sharpen ng kanyang buhay. Dito, lalong niya nakilala kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. At ito rin, itong pamamalo na to ng Diyos sa kanya ay naging isang matinding lesson na hindi niya na dapat balikan kailanman yung kasalanang nagawa niya sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng pamamalo na to, nakita niya yung grace ng Diyos. Nakita niya na ang Diyos na namamalo sa kanya ay ang Diyos lang din na makapagliligtas sa kanya. Ito yung magandang kwento, ito yung magandang bahagi dito po sa may Psalms chapter 3. Kaya nga sinulat niya sa may Psalms 118 verse 18. The Lord has disciplined me severely. Sabi niya, grabe ang pamamalo ng Diyos sa akin. But He has not given me over to death. Pero hindi niya ako pinatay. Yes, pinatawad ako ng Diyos, pero I suffered the consequences. Minsan tayo, ganun na, no? Minsan, pag nakagawa ka ng kasalanan, gusto mo patawarin ka ng Diyos at ayaw mo mag-suffer ng consequences. And then pag pinaparusahan ka ng Diyos, isisihin mo pa si God. Lord, bakit mo ginagawa to sa akin? Nakita niyo yung attitude natin, ano? Yan po yung mga maling ugali. Ang nire-require ng Diyos sa atin kapag tayo ay pinapalo niya, magpakababa tayo. Hindi ba ganun din ang ginagawa natin sa mga anak natin? Pag pinapalo natin sila, sinasabi natin, wag kang sasagot, wag kang sasagot. Di ba? Pag yung sinasalag niya yung puwit niya, anong ginagawa natin? Alisin mo yung kamay mo. Di ba? Wag ka nang lumaban para matapos na tong palo ko. Di ba? Kasi dinidisiplina tayo ng Panginoon ng ating Ama upang mapabuti ang buhay natin. Si King Solomon, sumulat din siya patungkol din sa disiplina ng Panginoon, at ito ay makikita natin sa may Proverbs chapter 3, verses 11 to 12. Excuse me. Sabi ni King Solomon, na humalili sa kanyang trono, My son, do not reject the discipline of the Lord or loathe His reproof. Wag mong mamasamain, wag mong lalaitin, wag mong imamak yung reproof ng Panginoon. Sa halip, unawain mo to, sabi ni Solomon. For whom the Lord loves, He reproves. Kaya nga ang pamamalo, kapatid, katulad dito kay David, bagamat napakatindi ng pamamalo, yun ay sign ng pagmamahal ng Diyos. Tulad din natin kung paano natin dinidisiplina ng ating mga anak.
yun ay sign ng hindi destruction, kung hindi para mapabuti ang kanyang pagkatao. For whom the Lord loves, He reproves, even as a father corrects his son in whom he delights. And then, bago natin himay-himayin itong Psalms chapter 3, pag-usapan po muna natin yung value ng discipline. Ito po ay sinulat sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 8. Tatandaan po natin, bago tayo mag-proceed, dalawang uri kasi ang punishment eh. Meron yung punishment for the wicked at meron din yung punishment bilang isang anak. Okay? So sa pinakamamahal mong anak, pinaparusahan mo rin yan kapag meron siyang ginawang masama. Lalo na pag paulit-ulit ng ginagawa. Okay? So, sa mga taong masasama, yung punishment ng Diyos ay nauuwi sa condemnation. Kasi nga, hindi nila nakikita na ang kamay ng Panginoon. At hindi sila natututo. At hindi sila marunong magsisi. Bagkus patuloy pa silang gagawa nun at ibibintang pa sa iba yung kailang kasamaang ginawa. Kaya nga sila ay nade-destroy, ano? Nauuwi sa condemnation yung parusa ng Diyos sa kanila kasi hindi na nakikita, hindi na nare-recognize ang pamalo ng Panginoon. On the other hand, sa mga anak ng Diyos, ang parusa ng Diyos ay correctional. Dahil anak ka ng Panginoon, ikinokorek ka ng Panginoon. Tulad natin, kinokorek natin yung ating mga anak. Okay? Pero ang anak ng Diyos, nakikita niya. Nakikita niya ang kamay ng Panginoon. Kaya nakikita niya yun na iyon ay dahil mahal siya ng Panginoon. Masakit, yes. Napakasakit mamalo ang Panginoon. Pero hinahumble niya ang sarili niya sa Panginoon at marunong siya magsisi at hinahanap niya yung favor ng Diyos at kanyang kaligtasan. Di ba? Nagmamakaawa tayo sa Diyos natin. Lord, itigil mo na po yung pamamalo mo sa akin. Lord, suko na po ako. Di ba? So, yun yung maganda sa Kristiyano. Kasi kilala niya ang Diyos niya eh. Ang Diyos niya, hindi siya ide-destroy. Pag pinapalo siya, naunawaan niya na hindi yun for dahil hindi porke pinapalo siya ng Diyos ay nireject na siya ng Diyos. Hindi. Kung hindi, itinutuwid siya para siya ay makapasok sa eternity. Piniprepare siya ng grace ng Diyos. Okay. So, kaya nga ang unang-unang statement dito sa Hebrews chapter 12, ang admonition sa atin, and you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not regard lightly of the Lord's discipline. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong hahamakin. Huwag mong imamak kapag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon. Pangalawa, do not lose heart when He rebukes you. Kasi yun ay act of grace ng Panginoon. Hindi kanya nireject. Pinaparusahan kanya dahil anak kanya. At bilang anak, mahal kanya. Okay? So, yun ang itanim natin sa puso natin. Sa bawat parusa ng Diyos, kung tayo nakagawa ng masama, tayo ay tinuturuan ng Diyos ng isang napaka-importanting lesson patungkol sa buhay upang in the future ikaw ay magtagumpay at kalugdan ka ng Panginoon. Upang ang blessings ng Diyos ay huwag mapuputol sa iyong buhay. So, kaya importante ang rebuke ng Diyos, importante ang pamamalo niya, at huwag kang panghihinaan. Sa halip, matuto kang magpakababa, matuto kang magsisi. Okay? Sabi rito, because the Lord disciplines those whom He loves. Kinuha ito kayo na sa may Proverbs chapter 3. Because the Lord disciplines those whom He loves, and He punishes everyone He accepts as son. So kayo ba, gusto niyo ba maging anak ng Diyos? So kung gusto niyo maging anak ng Diyos, expectin niyo yan mga kapatid. Pag nagkasala ka, tutuwid ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya. At kung pinapalo ka ng Diyos, magpakababa ka na. Huwag mo nang ibintang sa iba yung kasalanan mo. Huwag ka na magmangmaangan pa. Mag-humble ka na lang. Di ba? I-recognize mo si God. Aminin mo. Kasi ang mundo, hindi sila marunong umamin eh. Pero tayo yung mga tao na marunong umamin sa ating mga pagkakamali.
'Di ba? Alam mo namang wala kang maitatago sa Diyos eh. 'Di ba? May mga anak tayo na nagsisinungaling eh, 'di ba? Alam mo na nga siya may kasalanan. Hindi ako nakabasag ng pinggan, ganun, ganun. So, ano yun eh, yun yung lalong lumalala pag ganun yung ating attitude. Ang Diyos alam niya exactly kung sino tayo. Walang may tatago sa Panginoon. So, the only thing na dapat nating gawin kapag ikaw ay pinaparusahan ng Panginoon, magrepent ka, umamin ka, surrender yourself, and find His favor. Okay? And then, sabi dito, endure mo yung hardship as discipline. Tisin mo. Talagang masakit mamalo ang Panginoon. Mamaya makikita niyan kung gaano kasakit yung pamamalo ng Panginoon kay David. So ngayon kung pinapalo ka, endure. You deserve it. We deserve it. Amen? Wag mong iano yung sarili mo na, Lord, bakit mo pinaparusahan? Alam mo naman nagkasala ka sa Panginoon eh. Inaanim mo lang naman yung tinanim mo. What you sow, you will reap. Huwag ka na magmangmaangan. Aminin mo sa Panginoon, mas makakabuti yan para sa iyo. Sa halip, i-endure mo yung hardship and deem it as discipline of God, a holy discipline of God para ikaw ay mapabuti. It is an act of grace of God para sa iyo dahil anak ka ng Diyos at ikaw ay piniprepare niya for eternity. Sabi nga rito, binigyan niya yung earthly example. For what son is not disciplined by his father? And if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, sabi nga lahat dumadaan sa disiplina, then you are illegitimate children, not true sons. So ayaw nyo ng pamalo, gusto nyo puro blessings lang sa Panginoon, ay mag-isip-isip kayo kapatid. Pag anak ka ng Diyos, pinapalo talaga ng Panginoon. Ayan po yung malinaw rito. Okay. So, yung succeeding verse, in verse 9, moreover, we had all had human fathers who disciplined us. And we respected them for it. Hindi po ba? Mahal natin yung mga magulang natin kahit na pinapalo nila tayo. Kasi alam natin, beneficial yun eh. Bagamat masakit nung time na pinapalo ka, pero beneficial yun. Tignan nyo, napabuti tayo dahil na rin sa instrumento ng Diyos, yung mga magulang natin na nagdisiplina sa atin, naputol yung mga sungay natin dahil sa kanila. So, ganoon din ang ginagawa ng Diyos. Pag tayo din ng disiplina niya, pinuputol niya din yung mga sungay natin. Okay? Sabi rito, how much more should we submit to the Father of our spirit and live? Our fathers discipline us for a little while as they thought best. Kasi iniisip na para sa kabutihan mo, kaya kanya pinapalo eh. Dahil mahal ka ng mga tatay niyo sa mundo. But God disciplines us for our good, that we may share His holiness. Amen? Sabi niya rito, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces what? A harvest of righteousness. Kasi nai-improve ka eh. Nai-improve ka. Natututo ka sa pamalo ng Panginoon. And it produces harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Wow, ang ganda, no? So yung mga tao palang trained ng Panginoon sa kanyang pamamalo ay natututong maging payapa ang buhay at natututuhan niya kung ano yung katuwiran. Okay. Kung yung pamamalo ng ating mga earthly fathers is beneficial sa atin, na isi-shape yung ating being, yung ating character, na mumold tayo para maging mabuting tao sa mundong ito, how much more yung discipline ng Diyos? Ano ang impact ng discipline ng Diyos? Unang-una, it cures our sin-infected souls. Yan ang unang-unang benepisyo. Naku-cure yung sakit ng ating puso, yung sakit ng ating being, yung infected nating puso, nagagamot yon ng pamamalo ng Diyos.
Pangalawa, it repairs our damaged morality. Kasi ang alam nyo ba ang kasalanan, dinadamage niya ang morality natin. Pero yung discipline ng Diyos na itatama, na iko-correct, na re-repair yung ating mga morality. And then finally, na iko-correct yung mga malfunction ng ating being. Alam nyo ba ang kasalanan is abnormalities? Abnormality? Kasi ang kasalanan, kapatid, ay malfunction yan. Ibig sabihin, pag nagkakasala ka, para kang isang, kunyari, yung plancha na dapat sana magbigay ng init. Pag nag-malfunction siya, sa halip init, ice ang binubuga. So, malfunction yun. So, ang tao, pag nagkakasala siya, nag-malfunction siya. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-function as designed ng Diyos sa kanya. So, ang discipline ng Diyos na i-correct yung mga abnormal na function ng body natin, ng being natin. Okay? Kasi sin, tatandaan nyo po, is malfunction, an abnormality, an anomaly, and it is a departure from God's standard. Yan po ang kasalanan. So, kaya nga ang pamamalo ng Diyos ay very, very, very profitable. Kung titignan mo, no? Kung titignan mo to as a grace of God. Unang-una, it develops our faith. Lalong tumitingkad yung pananampalataya mo sa Diyos. And our perspective in life, mas lalong na siya sharpen. And it brings maturity sa ating pananampalataya. Nagmamature tayo. Hindi ba ganun din ang ginawa ng mga magulang natin? Dahil sa kailang pamamalo, disiplina, na nagmamature tayo. And finally, it causes us to bear fruit. Ang disiplina ng Diyos sa bottom line ay laging nagresulta sa righteousness. Okay? At kapayapaan. Ang mga Kristiyano na hindi trained sa discipline ng Panginoon ay ano ang resulta? They will remain immature in faith, undeveloped, weak, and easy prey sa temptation. Weak nga eh. So kaya napaka-importante yung discipline. Ngayon, dito sa mga tagpong ito, no, maintindihan ninyo bakit ganun katindi, no, yung ganun ka-severe yung pamamalo ng Diyos kay David. Hindi yun isang parusa na para sa destruction. Yun ay corrective ng Panginoon sa kanya. Bagamat napaka-painful, upang wag niya nang ulitin muli yung error na nakumit niya. Kasi ang taong hindi dumadaan sa disiplina ng Diyos, uulit-ulitin niya lang uli yung kanyang kasalanang ginagawa. At minsan natutuwa pa siya, very proud pa siya doon. Ngayon, punta na po tayo doon sa kwento ni David. Sa tingin nyo, gaano katindi, gaano ka-painful yung parusa ng Diyos kay King David? So, puntahan natin yung pronouncement ng judgment kay David sa 2 Samuel chapter 12. Ito po yung tagpo na to. So, sabi ng Panginoon sa kanya, ni-rebuke siya ni Prophet Nathan, "Why do you despise the Lord and had done what is evil in His sight? You have cut down Uriah, the Hittite, with the sword, and his wife you took as your own, and you killed with the sword of the Ammonites." Hinayaan mo si Uriah, na isang faithful na soldier mo sa iyo, ay pinapatay mo sa kamay ng mga Amonita para lamang pagtakpan mo yung kasalanan. Isinalang mo sa front line ng battle so Uriah na hindi naman niya talaga dapat trabaho yon. Faithful soldier mo yon. Ginawa mo yon at pinagkatago-tago mo, kakutsaba mo pang yung general na si Joab. Akala mo hindi yun nakita ng Diyos, nakita yun ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, "Why have you despised the Lord?
and done what is evil in His sight. And because of that, sabi ng Panginoon sa kanya, the sword shall never depart from your house. Habang ikaw ay nabubuhay. Ngayon ang tanong dito, ilang taon si David nung nagawa niya yung kanyang krimen? Ilang taon siya nung nirebuke siya nito ni si Prophet Nathan? He was 47. 45 to 47 years old. Kailan siya namatay? 70 years old. Isipin nyo ilang taon yon. Ilang taon na makikita niya yung violence na naipronounce ng Diyos na judgment sa kanya habang siya nabubuhay. Kasi alam nyo ba mga kapatid, no, itong judgment na to ng Diyos, hindi naman to nangyari one time sa buhay niya. Hindi yung pagka-pronounce na to nangyari na kagad, hindi po ganoon nangyari. Ang habang panahon, ang habang taon, more than 15 years siyang pinaparusahan ng Diyos, unti-unti, pataas ng pataas yung level ng punishment ng Diyos because of the severity ng kanyang kasalanan. Yun po yung katotohanan, kapatid. Hindi po yung nung na-pronounce ito, nangyari na kagad yan, tapos na, hindi po ganun yun. Ang habang panahon na siya ay pinapalo ng Diyos. Ang habang panahon. Okay. So ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, David, dahil sa ginawa mo itong secret sin mo na ito, ang violence ay hindi nahihiwalay sa bahay mo. Makikita mo yan dahil para makita mo. Mararanasan mo ito, David, para makita mo kung gaano kalaki yung kasalanang ginawa mo laban sa inosente mong soldier na si Uriah the Hittite. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, si King David, hindi lang man po siya guilty of murder and adultery. Hindi lang po yun ang kanyang kasalanan. Alam mo, isa sa mga mabigat na kasalanan na ginawa niya, kasi hari siya ng Israel Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Inabuse niya yung kanyang kapangyarihan. Akala niya porke king na siya, pwede niya nang gawin ang lahat ng kanyang ganang mag-iibigan. So inutusan niya si Joab, yung kanyang general, at palihim na kinuha sinipingan si Bathsheba, at palihim nilang pinapatay siya. Kakutsaba niya yung kanyang general. Pero ang pinanagot ng Panginoon siya kasi siya yung nag-utos nun. Na-abuse niya yung power na yon. Yung power na yon ay binigay ng Diyos for godly rule. Pero inabuse niya yon. Ginamit niya yon ng mali para sa kanyang evil purpose. Kaya ang bigat ng parusa ng Diyos sa kanya. Okay. And then, pinagpatuloy ni Nathan yung judgment. Bukod sa ang sword, ang violence ay hindi nahiwalay sa'yo. In verse 11, thus says the Lord, I will bring evil upon your own house. I will take your wives before your very eyes and will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. Wow. Asawa mo? Actually, maraming asawa si King David. Alam niyo ba kung gaano karami asawa niya? 8. 8 ang kanyang mga mga legal na asawa and 10 concubines. Lahat ng iyon sinipingan. Na mamaya pupunta po tayo doon. Ngayon, sabi rito, you have acted in secret, but I will do this in the presence of all Israel, in the presence of the sun itself. Ibibisto kita, ilalantad ko. Pero kung titignan mo na parang napakagrabe naman ang parusa ng Diyos. Siguro kung kayo yung ganito, kung kayo ang sa inyo na i-pronounce, sabi niyo, sobra ka naman, Panginoon. Di ba? May karapatan ka ba, kapatid? May karapatan ba tayo na mag-complain sa Diyos? Sa may Psalm 51, nakita nyo yung kanyang paano siya nag-humble sa Panginoon. Sabi niya, Lord, you are righteous when you execute judgment. Kinilala niya yon. Sinabi niya sa Psalm 51, Lord, whatever na punishment na idinikri mo laban sa akin, wala akong karapatan na mag-complain.
sapagkat lahat ng iyon ay matuwid. Alam mo mga kapatid, ang ganda ng ganun, ano? Hindi yung i-accuse pa natin si God na para bang malupit. Why not kapatid mag-humble na lang tayo? Why not na i-bear natin? Tayo naman ang gumawa ng masama eh. Why not magpakumbaba na lang tayo sa Panginoon? Okay? So, ulitin ko. So, mabigat itong punishment na to na naipronounce sa kanya. Una, violence. At saka, kung papaanong secretly na ginawa niya to, ilalantad siya ng Panginoon. At ang masakit nun, kapatid, ano, yung asawa mo, ibibigay ng Diyos sa iba. Ang sakit niyan. Masakit na, na ano yan, nakabayaran ng kasalanan niyan. So ngayon, pero ito hindi to nangyari overnight. Okay, so uulitin ko. Ilang taon si David nung nag-commit niya yung kasalanan ito? He was about 45 to 47 years old. Tapos, ang immediate lang na nangyari agad noon, yung anak niya kay Bathsheba namatay. Yun lang yung immediate. Pero alam niyo kasi nagsisi si David eh. Right after nito, di ba, verse 12 ito. Verse 13, nagsisi kagad si David, Lord, patawarin ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. And then, tinugon agad siya ng Panginoon. Sabi ni Nathan sa kanya, the Lord forgives you. You will not die. O, yun. So, pinatawad naman siya ng Panginoon eh. Pero exempted na ba siya sa consequences? Porque pinatawad ka ng Panginoon? Hindi. Hindi tayo exempted, kapatid. Yung consequences kasi hahabulin ka niyan. Pero iyon, kapatid, yun ay magiging pamalo ng Diyos sa iyo, yung consequences na yon, para matuto ka na wag mo nang babalikin yun. Kasi seryoso ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Matutunan mo at tinitignan ng Diyos yung ikaw paano ka mag-humble sa Kanya. Okay. So ngayon, 47 years old siya nung nakomit niya yon. Ang unang-unang nangyari na nakita niya na punishment ng Diyos ay yung namatay yung anak niya kay Bathsheba. And then, after, nung siya ay 50 years old na, yung isang masakit na nangyari sa kanya. Yung isang anak niya na si Amon, ni-rape niya yung isang anak niya na si Tamar sa ibang wife. Tamar yung babae. Babae itong anak niya na to. Pero alam mo, isa sa mga maling ginawa pa ni David, kasi itong si Tamar, kapatid ito ni Absalom eh. Alam niyo ba kung ano yung ginawa ni David? Hindi niya man lang pinarusahan si Amon sa ginawa niya. Si Absalom, na kapatid ni Tamar, naghihintay siya ng justice sa ginawa ni Amon na kapatid niya. Pero walang ginawang action si David. Kaya ang nangyari no, nagpatong-patong ang kasalanan ni David. Hari siya eh. At alam niyang evil yung ginawa ni Amnon. And yet wala siyang ginawa. Hindi niya iginawad yung justice. Dahil nga si David, sobrang pagmamahal niya sa anak. Ito yung distorted na pagmamahal eh. Di ba? Pag anak mo exempted sa punishment, ayaw nating maranasan ng anak natin yung mga punishment. Pero kapatid, Kristiyano tayo. Ang Diyos natin is God of justice. Hahanapan niya tayo kung paano natin i-execute ang justice ng Panginoon. Hindi niya to ginawa ng action, kaya lalong namunga ngayon, lalong dagdagan ang kanyang kasalanan. So ngayon, naghiganti itong si Absalom. Pero hindi agad-agad. Nung 52 years old na siya, in-invite ni Absalom yung kanyang mga kapatid, hiningi niya ng permiso kay King David. Kunyari magpipiesta lang. Lahat ng mga kapatid niya, pinapunta niya doon sa feast na ginawa ni Absalom. Pero si Absalom pala ay may plano palang papatayin niya si Amnon. Okay? Pero ang pinatay lang pala doon ni Amnon, ni Absalom ay si Amnon lang. Mali yung balita kay David noon na sinabi na lahat ng anak mo pinatay ni Absalom, pero si Amnon lang pala talaga ang intended ni Absalom na patayin kasi ginahasa niya yung kapatid niya. Okay. So, 61 years old na siya nung nagkudeta si Absalom.
Pero ang habang panahon 61, 47 niya na-commit yun eh. 61 years old na siya nung nag-declare si Absalom na hari ng Hebron. At doon tumakas si David kasi ayaw niya makakumpronta yung anak niya. Pero kung sa digmaan lang sana, walang laban si Absalom sa kanya. Kasi mighty warrior si David. At saka yung kanyang mga general, yung kanyang mga army, ay talagang mga finest, mga magagaling sa digmaan, subok na subok. Walang sinabi yung army ni David, ay ni Absalom. Mga pipitsugin pa yun, mga bata pa sa battle yon. Pero dahil nga ayaw makakumpronta ni David yung sarili niyang anak, tumakas na lang siya. And then, so habang 62 years old na siya, nung pinatay na si Absalom. Kasi nung tinugis ni Absalom si David, hinarap siya ng hukbo ni David, ang utos niya sa general niya, spare niyo ang buhay ni Absalom. Pero tong si Joab, yung general niya, pinatay pa rin siya kahit na ipinag-utos ng Diyos. Ipinag-utos ni King David na huwag patayin, i-spare ang buhay ng kanyang anak. Pinatay intently ni King Joab, ng general niya na si Joab, itong si Absalom. So isipin niyo mga kapatid, ang habang panahon nun. From 47 years old to 62 years old. 15, more or less 15 years siyang nag-suffer na yung violence ay hindi hihiwalay sa kanyang bayan, sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan, mismong sarili niyang mga anak. Ngayon, tatandaan po natin, ang principle ng Diyos ganito, whatever you sow, you will reap. Okay? So yung remaining na life ni David, naranasan niya yon and he died at 70 years of age. Matandang-matanda na siya noon. Talagang nakita niya yon, napatunayan yun na totoo yung pronouncement ng Diyos. Evil will not depart from your house. Okay? Now, on this background, maintindihan natin ngayon yung Psalms chapter 3 na kung papaano si King David ay hinambol niya ang kanyang sarili sa panahon na siya ay dinidisiplina ng Diyos, sa panahon na siya ay hinahambalos ng Panginoon, napakasakit, napakakirot na hagupit. Kung papaano niya in-endure ang lahat ng ito with humility, with faith, and with hope in God. Umasa pa rin siya sa Diyos. Sinik niya yung salvation ng Diyos na nagpaparusa sa kanya. Yun po yung wonderful thing, Ang Diyos naggalit sa kanya, pinaparusahan siya, and yet nagpakababa siya sa Diyos. Sa Diyos pa siya na yun na nagpaparusa sa kanya, humingi ng kaligtasan. Lord, spare mo po ako. Patawarin po ako. Itigil mo na po ang kamay mo sa akin. Amen? Ganyan ang pagpapakababa, kapatid. Hindi yung ikaw pa yung magaling. Hindi yung ikaw pa yung mga ngatwiran. Hindi yung ikaw pa yung magja-justify ng sarili mong kasalanan. Amen po ba? That is humility. Iyan ang hinahanap ng Diyos sa atin. A broken and contrite heart, He will not despise. Sinulat niya ni David doon sa may Psalms 51. A contrite and broken spirit, He will not despise. Ganun ang ginawa ni David. Nagpakababa talaga siya. Okay. So ngayon, let's proceed doon sa unang talata. So yung David's trouble in verse 1. Sabi niya rito, O Lord, how my adversaries have increased. Many are rising up against me. Many are saying to my soul, there is no deliverance for him in God. Okay? So ngayon, alam nyo ba mga kapatid, nung time na yun na tumatakas siya kay Absalom, lahat, unang-una, ano po ba yung mga nangyari nun? Ano po yung mga nag-transcribe nun? Unang-una, ang buong bayan ng Israel ay tumalikod sa kanya at in-embrace nila ang paghahari ni Absalom. Isang masakit na pangyayari yun kay King David.
And then pangalawa, yung kanyang mga trusted men nag-defect sa kanya. Yung mga trusted men niya nag-defect sa kanya. Pangatlo na masakit na bagay ay yung mismong trusted na counselor niya na si Ahitopel. Alam niyo ba itong si Ahitopel, pag ito ay nagsasalita, yung kanyang counsel ay pinapalagay ito na parang voice of God. Kasi kakaiba siya magpayo. Wisdom of God talaga pag nagsalita siya. Isipin mo itong mismong si Ahitopel, nag-join kay Absalom at siya'y nagplot ng evil against him. Napakasakit nun. Ngayon, alam mo ba, hindi lang yun yung masakit, ito pa yung pinakamasakit. Itong si Ahitopel pa, na tinuturing niyang importanteng tao sa kanyang tabi. Yung kanyang wisest advisor na walang papantay na doon. Siya pa'y nagpayo kay Absalom na sipingan ang lahat ng kanyang asawa in broad daylight. Sipin niyo yun? Grabe ano? Kung kayo na kay David, lahat ng ito, ang sakit, parang espada na tinutusok sa puso niya. At ito pa, yung sarili niya mismong anak ang nagtangka sa buhay niya. Yung sarili niya pang anak ang sumiping sa mga asawa niya. Hindi po ba grabe po yun? Nagkatotoo lahat. Nagkatotoo lahat lahat ng mga sinabi ni Prophet Nathan sa kanya na yung asawa mo sisipingan in broad daylight. Pero hindi sinabi ni Prophet Nathan yung anak mo mismo ang sisiping. At ang magpapayo pa nun ay yung sarili mong trusted na advisor. Hindi sinabi ni Prophet Nathan yun. Kaya nung nangyari yung buong kaganapan nun, napakasakit, grabe yung kay David. Napakasakit. Kasi halos lahat ng tao, they want him dead. They mock him. Kaya nga ang sabi sa kanya, ginawa siyang laughing stock, nako, wala nang makapagliligtas sa kanya. Pati Diyos niya, hindi siya ililigtas. Kasi nga, alam nilang galit ang Diyos sa kanya sa ginawa niya eh. Na-expose siya eh. Na-expose yung kanyang kasamaan. Grabe na mga kapatid, hindi po ba? So kaya nga sabi ko sa inyo kanina kapatid, ito na yung tagpo na kung saan yung pinaka-painful part, yung pinaka-peak ng punishment ng Diyos naranasan niya ng mga tagpong ito. Ito na yung pinaka-worst. After 15 years na na-commit niya yung kanyang kasalanan, naranasan niya ang lahat ng ito sa sarili niyang anak. Okay? Pero alam niyo kung bakit siya tumakas kay Absalom? Hindi dahil sa takot siya sa kanyang anak, hindi dahil sa hindi niya kayang labanan ang kanyang anak. Tumakas siya kasi alam niya na aware siya sa punishment ng Diyos. Alam niya na iyon ay parusa ng Diyos sa kanya. Paano ko nasabi yon? Ito po. Nung siya ay tumatakas kay Absalom, sinalubong siya ni Shimei. Si Shimei, siya yung isa sa mga natitirang angkan ni King Saul, yung naunang, yung predecessor king niya. Ito yung angkan. At habang siya ay tumatakas, itong si Shimei kinakurse siya. So ngayon, tignan po natin paano siya kinurse ni Shimei. Sabi ni Shimei sa kanya, and when he cursed, get out, you man of bloodshed and worthless fellow. The Lord has returned upon you all the bloodshed of the house of Saul, in whose place you have reigned, and the Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. And behold, you are taken in your own evil, for you are a man of bloodshed. Grabe yung paratang ni Shimei sa kanya. Pero sa totoo lang, walang basis itong curse ni Shimei. Bakit? Actually, hindi niya ginalang niya si King Saul.
Si King Saul ang paulit-ulit na nagtangka ng buhay niya dahil inalis ng Diyos ang spirit sa kanya at ibinigay kay David. At si David ang inanoint ng Diyos bilang kahalili niya na hari. At hindi si David ang pumatay kay King Saul. Actually, nung namatay nga sa battle si King Saul dahil sa parusa ng Diyos, dahil sa itinakda ng Diyos, hindi si David, iniyakan pa ng gusto ni King David yun. Nagluksa talaga si David doon kasi alam niya, anointed si King Saul. Ang taas ng pagtingin niya sa anointed ng Panginoon. Kaya itong curse ni Shimei, wala itong basis. Panunungayaw lang talaga ito. Pinagbibintangan niya na si David na kaya namatay si King Saul dahil siya kagawa niya yun. Inagaw niya ang kanyang trono. Pero si God yun eh. Hindi siya eh. So ngayon, dahil dito, sabi nung isa sa mga bihasang general ni King David, si Abishai, sabi ni Abishai sa kanya, mahal na hari, bakit niyo hinahayaan itong dead dog na ito na sumpain kayo? Pahintulutan mo ako, Panginoon, puputulin ko ang ulo nito, sabing ganon ni Abishai. Na po pwede naman sanang gawin, pero tignan ninyo mga kapatid, dito niyo makikita papaano tinitignan ni King David ang mga pangyayari sa buhay niya. Tignan niyo yung sagot ni David kay Abishai. Sabi ni David, what have I to do to you, O sons of Zeruiah? If he curses, and if the Lord has told him na sumpain ako, then who shall say, why have you done so? So tignan nyo, tinitignan, nakikita, ibig sabihin, aware na aware si King David na lahat ng nangyayari na yun, ito na yung punishment na i-pronounce ni Nathan sa kanya. Aware na aware siya. Pwede niyo namang ipapatay ito eh. Sino tong lapastangang taong ito na minumura siya? Pero anong paano sinabi? Eh kung inutusan siya ng Diyos eh. Inutusan siya ng Diyos na sumpain ako. Anong gagawin ko? Di ba? So nakita niyo no? And then pinagpatuloy pa ni David. Then David said to Abishai and to all his servants, behold, my son who came out from me seeks my life, how much more this Benjaminite. Let him alone. Sabi niya, hayaan niyo siya. Let him curse me, for the Lord has told me that. Ang Diyos ang nag-utos sa kanya. Hayaan niyo siya. Lubayan niyo siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Inutusan niya ng Panginoon. And then finally sinabi niya, perhaps the Lord will look upon my affliction and return good to me instead of his cursing today. So nakita niyo no, mga kapatid, ganyan ang humility. Tayo minsan hindi natin nakikita kasing kamay ng Panginoon eh. Minsan pag pinaparusahan tayo, nag-react tayo. Nag-react tayo sa mga taong pinadala ng Panginoon para sawayin tayo, sa mga tao na para tayo ay i-correct ng Panginoon. May mga ginagamit ang Diyos na tao eh. Pero sa halip na magpakababa tayo, inaaway pa natin yun, di ba? Kasi nga nakikita ang kamay ng Diyos eh sa kanila. Pero kung ikaw ay aware ka sa ways ng Panginoon, na alam mo namang nagkasala ka and you deserve it, you deserve punishment, why not natanggapin mo ito? Maging cautious ka, maging aware ka. Basahin mo yung nangyayari sa'yo. Baka naman you really deserve it. Okay? Matuto tayo mga kapatid na tumingin sa Diyos. Matuto tayong tumingin sa kamay ng Panginoon. Ang nararamdaman mo ba na ang kamay ng Diyos ay napakabigat sa'yo? So therefore, may nagawa kang mali. Huwag mo nang ibintang sa iba, kung hindi, magpakababa ka sa Diyos at tanggapin mo na yung kanyang parusa sa'yo is righteous. Nararapat lang yun. Hindi para i-destroy ka, kundi para i-correct ka dahil mahal ka ng Panginoon bilang anak niya. Amen? Pero alam nyo ba, later on, after nung nakabalik na si David sa throne, hindi niya pinurusahan ito si Shimei eh. Bagamat po pwede na sana eh. Pero alam mo, dahil
dahil sa righteousness niya, dahil sa yung alam niya yung justice ng Panginoon, hindi siya ang humatol sa kay Shimei habang siya ay nabubuhay. Kahit na-restore na siya sa may power. Alam mo kung sino ang inatasan niya kasi dapat itong si Shimei dapat maparusahan to kasi walang basis yung kanyang pinagsasabi. Unang-una, masamay manungayaw sa lingkod ng Panginoon. Masamang manungayaw doon sa hari. Masamang manungayaw, nakasulat sa may Bible yan. Tapos wala pang basis yung kanyang sinasabi. Ngayon, paano in-execute ng Diyos ang judgment kay Shimei? Nung, nung mamamatay na si David, ibinili niya sa kanyang anak na si Solomon na siyang hahalili sa kanya. Huwag mong kakalimutan ang kasalanang ginawa ni Shimei. Igawad mo sa kanya yung hustisya ng Diyos. Kaya, nung pagkaupo ni King Solomon, pinatawa niya ng kamatayan itong si Shimei sa panunungayaw niya kay King David. Pero si David, kasi tinignan ito ni David na kamay ng Diyos ng pagpaparusa sa kanya, kaya hindi siya gumanti kahit na siya ay nasa kapangyarihan na. Nakita niyo mga kapatid, ganun si David tumingin na ito ay instrumento ng Diyos para parusahan sapagkat nagkasala ko sa Panginoon. Hindi yung pag ikaw pa yung bebelta, ikaw pa yung mag-retaliate, ikaw pa yung may ganang magalit. Nasaan ang pagpapakumbaba doon sa Panginoon? Amen? Okay, let's proceed. And then ito na, yung Psalms chapter 6 kasi, ito yung dinitalye doon ni King David, yung papaano niya ini-endure yung discipline ng Panginoon. Tingnan niyo po, ang ganda-ganda ng pagkakalatag ng mga wordings dito. Sabi niya, O Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. Be merciful to me, O Lord, for I am faint. O Lord, heal me, for my bones are in agony. My soul is in anguish. How long, O Lord? How long? So nakita niyo na unang-una rito, ang sabi ng Panginoon, Lord, may karapatan kang i-rebuke ako. May karapatan ka na parusahan ako at iyon ay matuwid. But Lord, ang panalangin ko lamang, huwag mo akong parusahan out of your anger. Or discipline me in your wrath. Bagkus, O Lord, maging merciful ka sa akin. Kahabag po ako, nagpapakumbaba po ako sa iyo. Sa halip, O Lord, heal me. O nakita nyo, no? Ang ganda, no? Ang gandang pagpapakumbaba. Ganyan. Mga kapatid, this was written for our instruction. This was written for our admonition. So that alam natin pag nagkasala tayo, wag pa tayo yung mayabang. Wag pa tayo yung nagmamalaki pa. Kung hindi, this was written to guide us kung papaano yung humility na hinahanap ng Panginoon. And then, turn, O Lord, and deliver me. Save me because of your unfailing love. So yung appeal niya no sa pag-ibig ng Panginoon, nakita rin natin yan sa may Psalm 51 eh. Nag-appeal siya sa loving kindness ng Diyos, sa kanyang tender mercies. Sabi niya, no one remember you when he is dead. Kung papatayin mo ko, Panginoon, wala na. It's the end. Paano pa kita pupurihan kung ako'y nasa grave na, sabi ng David. Sabi niya, I am worn out from groaning. All night long I flooded my bed with weeping and drenched my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. Away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my enemy. Wow. So nakita nyo, no? Yung kanyang, alam niya na ang Diyos, hindi naman talaga siya pupuksay ng Panginoon. Kaya nandoon pa rin yung faith niya na sa mga taong umuusig sa kanya, sa taong nagpe-persecute sa kanya ng mga time na yon. Sabi niya, ang Panginoon, dininig niya ang kanyang, ang kanyang panalangin, ang kanyang pakumbaba. And then sinabi niya, "O Lord, you are a shield for me." Ito na po yung yung karugtong kanina sa may Psalms chapter 3.
Kanina verse 2, verse 1, verse 2 yung kanyang binasa. Ngayon verse 3 na po. Ito na po. Ito po yung magandang part, ano? Yung kanyang confession of faith sa Panginoon. Sabi niya, "But you, O Lord, are a shield for me." Ikaw rin yung kalasag ko. Sinugo mo itong mga taong ito para parusahan ako, O Lord, pero ikaw rin ang magiging kalasag ko sapagkat ikaw ang aking glory. Oo, ngayon, I am suffering shame because of my sin. But Lord, it will remain you are my glory. Isang araw, ikaw rin na magko-cover sa aking nakedness. Ikaw rin na magko-cover sa lahat ng aking shame. Wala nang iba, sabi ni King David. You are the only one who lifts my head. Kasi nga, downcast na talaga si David eh. Sabi niya, Lord, you are the lifter of my head. Gaano man kalaki ang kasalanan ko, alam ko, Lord, na patatawarin mo ako at ibabangon mo rin ako. Yun pong ibig sabihin ng the one, my glory and the lifter of my head. Amen. Ang Diyos, tatandaan po natin, siya lang din ang mag-aalis ng lahat ng shame natin. Siya lang din ang magbabangon sa atin, wala nang iba. Kaya magpakababa lang tayo, mga kapatid. And then in verse 4, I was crying to the Lord with my voice, and He answered me from His holy mountain. Wow. Nakikinig pa rin ng Panginoon. Kung tayo'y nagpapakababa, nakikinig pa rin ng Panginoon kahit nagkasala tayo sa Kanya. I lay down and I slept. I woke up, for the Lord has sustained me. I will not be afraid of 10,000 people who have set themselves against me round about. Sabi niya, arise, O Lord, and save me. Oh my God, for you have smitten all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. Ibig sabihin, si God may ginamit siya ng mga instrument to punish him. At alam niya na matuwid yon na siya ay pinaparusahan ng Panginoon. Pero wala siyang karapatan na gumanti doon. Ang gaganti doon ay ang Panginoon mismo. Katulad nung isinulat ni Prophet Isaiah, si Babylon ay ginamit ng Diyos para parusahan ng kanyang bayan. Pero dahil evil din yung Babylon, ginamit niya yung ibang bansa para parusahan din yung Babylon. So yun po yung exactly yung kung ano po yung sinasabi niya rito. Sabi niya, O Lord, save me, O my God, for you have smitten all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessings will be upon your people. So nakita niyo, mga kapatid, may time, katulad kay Shimei, hindi siya nag-execute ng judgment kay Shimei. May ginamit ang Diyos na iba para execute ang justice sa kanyang maling ginawa. Amen? So I pray, mga kapatid, meron pa sana tayong 3 slides, pero putulin ko na po dito kasi alam kong sufficient na yung ating pag-aaral sa gabing ito. At ito ay kapulutan natin ng magandang aral. Amen. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Sa pagpapakilala mo sa amin bilang isang Diyos na mahabagin, ikaw ay Diyos na matuwid, ikaw ay Diyos na banal, namumuhi ka sa kasalanan, ikaw ang Diyos ng hustisya, iginagawad mong yung hustisya, pero ikaw ay Diyos din ng pag-ibig. Ikaw rin ay Diyos ng loving kindness, tender mercy. Ikaw rin ay Diyos na merciful and compassionate. Lahat ng ito ay balanse sa iyong being, Panginoon. Ikaw ay nagpaparusa sapagkat marapat lamang na kami parusahan mo kung kami nagkakasala. Pero Lord, ikaw rin ay Diyos na mahabagin. Pinapatawad mo kami gaano mang kalaki ang aming kasalanan. Handa mong patawarin, handa mo kaming linisin kung kami ay magpapakababa sa iyong harapan. Kung aaminin namin, O Lord, na kami nagkasala laban sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat sa lahat ng ito ay pamamaraan mo para kami ay turuan upang kami ay i-prepare, O Lord, sa eternity. Lahat ng ito ay part ng iyong training sa amin upang kami ay maging righteous at maging holy before you. Lahat ng ways mo, Panginoon, even your act of judgment ay righteous, Panginoon. Matuwid siya. Kaya nga, O Lord, we subject ourselves completely sa iyong
sa iyong justice, but we appeal to your loving kindness, to your tender mercies, O God, to your mercy and compassion. We appeal, O Lord, forgive our sins, and we humble ourselves before you. Nawa, O Lord, sa panahon na kami pinaparusahan mo, nawa, hindi dahil sa puot mo sa amin, Panginoon, kundi kami tinutuwid mo bilang iyong mga mahal na mga anak. Nawa, O Lord, sa gitna ng hapdi ng aming mga nararanasan sa buhay, as suffering the consequences of our sins, nawa, Panginoon, patuloy pa rin na magliwanag ang mukha mo sa amin. Huwag mo kayong pabayaan, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang tanging makapagliligtas sa amin sa kalagitnaan ng aming agony. Ama, salamat po. Nagpakilala kang muli sa amin sa gabing ito sa mamamagitan ng iyong mga salita. Nawa pagpalain mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang bawat nakikinig sa programang ito. At salamat sa iyong marvelous words, O God, sa iyong mga amazing deeds, O Lord. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.